Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Ito na naman ang inyong kabalitaan dito sa ating kakampi online. At syempre, tanghali na naman. Gising-gising mga kabayan. Yan. Sige, salamat. At para sa ating tidbits. Balitang tidbits. Umabot daw sa 160 party list ang kwalipikadong lumahok sa midterm election 2025. Isang bilang na sinabi ng Commission on Election, COMELEC, at makabuluhang mas bababa kumpara sa mga nakaraang halalan. Yan. 160. Ilan ba yung pipiliin lang natin dyan? Parang konti lang. At siyempre mga kaibigan, maaaring ibaba ng PhilHealth daw ang PhilHealth rate ng contribution, sabi ni Escudero. Bakit kaya? Ayan, sinabi ni Senate President Francis Escudero na kayang ibaba ng PhilHealth ang kanilang mga rate ng contribution dahil sa dami ng kanilang mga hindi nagamit na pondo. Ayon pa kay Escudero, may mahigit kumulang na 500 billion pesos pa silang tira. Natirang pera, sobrang pera, pwedeng i-absorb kaugnay sa pagbabayad ng buwanang premium. Ang total subsidy ng pamahalaan para sa premium kada taon ay humihigit kumulang na 70 billion pesos. Sabi ni Escudero, isa sa pahayag noong Martes ng October 1. Sabi niya, noong 2021 daw, ang subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth ay 71.3 billion. 2022 naman, 80 billion pesos. At 2023, 79 million pesos. At 2024 ay nasa 40.3 billion pesos. Ayan, di ba? So, baka nga bumaba, di ba? Samantala, dumarating ang mga COC ng dahan-dahan, ngunit maayos at ang pagsusumiti. Yan. Ang sabi, dumating ng dahan-dahan ang mga nagnais na maging senador at iba pang mga lokal na posisyon sa unang araw ng pagsusumiti ng mga sertipiko ng kandidatura o COC para sa midterm election itong Mayong 2025. Ayan, di ba? So, maganda, di ba? Ano pa ba yung mga tidbits natin? COMELEC, halos nasa 250,000 ang nagnanais na botante ang umabot sa takdang panahon. Ang galing ha. So, hindi na. Huwag na palate-late pa kasi. Diba? Tinatayang nasa 247,095 aplikasyon para sa pagpaparehistro ng botante ang naiproseso kahapon. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Di ba? Ang cute-cute niyan. Tinukoy ni Garcia kasi na ang mga lokal na opisina ng COMELEC sa Batanes at iba pang mga lugar na naapektuhan ng bagyo ay hindi maghahanap ng special na pagpaparehistro ng botante. Yon, di ba? Eto pa ang isa, hindi diskwalipikado ang isang kandidato dahil sa kahirapan. Magkakawala ka ng pera, paano gagapang gastos mo? Walang sinumang tao ang maidideklarang bilang isang nuisance candidate dahil lamang sa pagiging mahirap. Sabi ni Commission on Election Chair George Garcia nung Martes. Diba? So walang mahirap daw o hindi dapat kaanuhan ang kahirapan para ikaw ay ma-disqualify. Yun. Pero paano naman ang gagamitin mo? Anong gagamitin mo sa kampanya? O, di ba? Yun.
So yan ang ating mga tidbits sa araw na ito. Tingnan naman natin ang ating kakalsadahan sa ating kakampi online. Yan. Maganda naman ang takbo. Pera lang sa Mindanao Toll Plaza. Ang may kawayan, south and northbound ay passable naman lahat. Diba? Lalo sa San Fernando. Pwedeng bumisita sa Pampanga. Walang traffic. Ganon din naman sa Mindanao Toll Plaza. Yan. Sa Mindanao Toll Plaza, passable yan. Sigurado magbabayad lang ang medyo mabagal dyan. Yan. Okay, yan ang kabuuan ng ating mga kakalsadahan sa araw na ito. Pwede kayong bumiyahe. Diba? At ngayon, dakuan natin ang ating hulat panahon. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Julian. Kaninang alas 2 ng madaling araw, si Bagyong Julian ay bahagyang humina at downgraded na into a typhoon category at nananatili pa rin pong mabagal yung pagkilos nito dito sa karagatan southwest ng Taiwan. At huli nga po itong namataan sa laing 280 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 km per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran ng mabagal at sa kasalukuyan po ay hagip pa rin ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan ang area ng extreme northern Luzon. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan at makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU at local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ay nagkaroon po ng significant change dito sa track forecast ni Bagyong Julian kung saan nakikita pa rin naman po natin na magre-recurve ito at kikilos pa northeastward or hilagang silangan kung saan nakikita nga po natin na papasok po muli ito ng ating area of responsibility at magla-landfall dito sa may southwestern coast ng Taiwan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At after landfall nga po nito ni Bagyong Julian, ay nakikita po natin na magiging pabago-bago yung pagkilos nito kapag nga po tinahak na nito yung landmass at coastal waters ng Taiwan bago po ito tuluyang kumilos pa southwestward patungo dito sa Taiwan Strait at dito sa karagatan timog ng mainland China. At nakikita po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Friday evening or Saturday morning. At dahil nga po sa kasalukuyan ay wala po tayong dominant weather system na nakakaapekto or nag-i-influence dito sa general motion or pagkilos ni Bagyong Julian, ay hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod po na ipapalabas natin na bulletin ay magkakaroon po ulit ng shift or pagbabago sa track forecast ni Bagyong Julian. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And also, nakita din po natin ngayon maging sa mga susunod na araw is patuloy na po yung paghina ni Bagyong Julian dahil po yan sa nakikita natin na papalapit or yung incoming natin na northeasterly wind flow or yung malamig po na hangin dito sa may East China Sea maging sa area din po ng Taiwan Strait. And also dahil nga po naging matagal na yung paglagi ni Bagyong Julian dito sa karagatan, sa southwest ng Taiwan or naging mabagal na po yung pagkilos nito dito po sa karagatan na ito, ay nakikita po natin na nagkakaroon na po tayo ng upwelling or yung hangin po is naitutulak na palayo yung surface water natin na mainit at napapalitan na po ito ng cooler water from beneath the surface ocean. So dahil po dito ay hindi na po nagiging ganun ka-favorable yung condition para kay Bagyong Julian na mag-intensify pa. And also, nakita din po natin kapag nga itong si Bagyong Julian ay tinahak na itong landmass ng Taiwan ay magkakaroon din po tayo ng frictional effects kung saan hindi rin po natin inaalis or niro-rule out yung possibility na bago pa man po lumabas ng par itong si Bagyong Julian ay maging isang low pressure area na lamang po ito. So muli po, continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, may kita pa rin po natin na dito sa yellow circle ay hagip pa rin po ng mga malalakas na hangin
nadulot ni Bagyong Julian, itong area ng extreme northern Luzon kung saan sa kasalukuyan ay meron pa rin po tayong nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, sa northern at western portions ng Ilocos Norte, maging dito rin sa northwestern portion ng mainland Cagayan kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan ay makakaranas pa rin po sila ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Julian at posible pa rin po itong magdulot ng mga damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala ngayong araw naman po para sa mga malalakas na pag-ulan is medyo nabawasan na po yung mga areas na makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan. But meron pa rin po tayong mga moderate to heavy rains dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands at makakaranas pa rin po ng mga light to moderate to at times heavy rains naman yung nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. So muli po pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, maging sa northern coast ng Ilocos Norte kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagongpagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ayan, balik tayo sa ating programa at tingnan na natin ang mga balita sa araw na ito. Sa mga balita, unang araw ng COC filing, generally peaceful. Yan. COC filing umarangkada pero matumal pa rin. Bakit? Pangulong Marcos, BP Sara, bumaba ang trust rating approval. Julian naging super typhoon bago lumabas ng PAR. 10 Prat men guilty sa Atio Castillo hazing. Belmonte, mga kaalyado sa Quezon City, naghain na ng COC. Senator Nancy Monzur tandem sasabak sa Makati. Babaeng sangkot sa textbook scam, timbog ng NBI. Sa kabuuan ng ating mga balita, inihayag ng Philippine National Police na generally peaceful daw ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. At ito at gayon din naman yung mga iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, patuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon hanggang October 8. Nasa mahigit 36,000 naman na pulis ang idineploy sa buong bansa upang matiyak na maayos at ligtas ang filing ng COC. Kasabay nito, sinabi ni Marbil na pinaghandaan din nila ang pagsisimula ng election period. Ito'y sa Enero sa susunod na taon. Kasama sa pinatututukan ay ang paglansag at paghabol sa mga private armed group, criminal gang at loose firearms na maaaring magamit sa karahasan. Inatasan din ni Marbil ang kanyang mga ground commander na tutukan ang mga lugar na napabilang sa election hotspot noong nakaraang taon. Umarangkada na rin kahapon ang filing ng Certificate of Candidacy para sa nalalapit na 2025 and local election na sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, base sa isinagawa nilang monitoring sa sitwasyon ay naging maayos naman lahat, mapayapa sa unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa midterm polls.
Ayon pa kay Garcia, tinitiyak nito na sapat na ipatutupad nilang seguridad ng COC filing sa iba't ibang lugar. Nabatid din na isinagawa ang COC filing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pagkasenador, kabilang sa mga unang naghain ng kandidatura sina Wilbert Lee, Incumbent Agri-Party List Representative David Chan, Sustainability Advocates Alexander Encarnacion, na isang electrician carpenter, Joey Montemayor, na dating presidential candidate, Felipe Fernandez Montialto Jr., 44 years old na pinakamabata umano sa senatorial aspirant, Janice Padilla, dating teacher at scholar sa coordinator at Senator Francis Tolentino. Sa mga party list naman naghain ng kandidatura ang Bumbero ng Pilipinas at Kabayan. Sa congressional race naman nakapaghain ng kandidatura si House Speaker at later Rep. Martin Romualdez. Ilang kandidato na rin sa local position kabilang ng pagkagobernador, vice-gobernador, pagka-alkalde, vice-alkalde at konsehal ng mga naghain na rin ng kani-kanilang kandidatura. Magtatagal naman po ang COC filing hanggang October 8, 2024. Yan. Samantala, alam naman natin na to, bumaba ang approval at trust rating ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa pinakabagong Pulse Asia survey, bumagsak ng 9% ang approval ni Duterte na 60% na lang noong September kumpara sa 69 noong Hunyo. Habang sa trust rating ay 10% ang ibinaba ni Duterte mula sa 71 ay nasa 61 na lang. Ang survey naman na ginawa sa September 6 hanggang 13, bumaba naman ng 3% ang approval ni Pangulong Marcos mula 53% noong bumagsak din ang ng 2% ang trust rate, buti 2% lang. Ang trust rating ni Pangulo mula sa 52%, naging 50% na lamang. Nasa 60 naman ang approval rating ni Senator President Chis Escudero mula sa 69 noong Hunyo hanggang naging ito'y 56 na lang. Yan. Hinatulan ng reklusyon perpetua o 40 years o taon, 40 taong pagkakabilanggo ang nang magbaba ng hukuman ng 10 fraternity members na akusado sa pagkamatay sa hazing ng University of Santo Tomas. Ang babata pa ninyo, ay nako. Hindi na ba pwedeng apila yan? Okay, mababa ang hukuman at 10 fraternity members na akusado naman sa pagkamatay sa hazing ng Universidad of Santo Tomas. Law freshman na si Horacio Athio Castillo III. May 7 taon na ang nakararaan. Ay nako, sinira ninyo ang inyong mga Sa desisyon ni binaba kahapon, napatunayan ng Manila Regional Trial Court Branch 11 na guilty beyond reasonable doubt sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Law of 1995 sina Arvin Rivera, Balagmen, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Odrio Onopre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, John Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodriguez at Marcelino Bagtag Jr. Bukod sa hatol, pagkakabilanggo, inatasan din ng hukuman ang mga nabanggit na magbayad sa mga naulila ni Castillo ng 461,800 pesos bilang actual expenses at 75,000 civil indemnity, 75,000 naman moral damages at 75 exemplary damages.
Samantala, higit na palalakasin ang mga premyadong programa tulad ng social services, health education at shelter kapag pinalad na maging alkalde muli ng Quezon City sa darating na May 12 election sa susunod na taon. Itong sinabi ni Mayor Joy Belmonte kasabay ng kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy. Pasado alauna ng hapon, kahapon sa Amoranto Sports Complex, Quezon City para sa muling pagtakbo nito bilang alkalde ng lungsod. Sa tanong ng media kung anong masasabi nito sa unbeatable, walang kalaban na ata, siya ay walang kalaban sa kanya o walang lalaban sa kanya. Sinabi ni Belmonte na unang araw na lang naman ang filing at hindi pa alam kung talagang walang makakalaban sa mayoral race. Wala pa. Si Mayor Joy ay sinamahan ng kanyang ama na si dating Speaker at dating Quezon City Mayor Sonny Belmonte, Kit Belmonte at iba pang mga kapamilya sa kanyang paghahain ng COC. Kasabay ni Mayor Belmonte nag-file ng COC sina Quezon City Vice Mayor Gian Soto para sa kanyang re-election bid. Sinabi ni Vice Mayor Soto ang mga programang pangpamilya ang prioridad at ipatutupad kapag nasungkit ulit nito ang pwesto sa halalan. Kabilang pa sa mga nag-file ng kandidatura sa pagkakonsehal ay ang mga kaalyadong Mayor Belmonte na sina City Councilors Charm Ferrer, TJ Calalay, Bernard Herrera, Gabriel Atayde at Majority Floor Leader Doray Delarmente mula sa District 1. Pinakaunang naghain naman ng kandidatura o Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde sa lungsod ng Makati, si outgoing Senator Nancy Binay. Layunin umano ni Senator Nancy Binay na humalili sa kapatid na si incumbent Mayor Abby Binay na may basbas ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay. Kasama ni Binay sa paghahain ng COC ang running mate na si dating Makati Representative Monzur del Rosario sa pagka-vice alkalde sa Commission on Election Office sa Barangay Valenzuela Community Complex, Makati City, pasadong alas 10 ng umaga. Nang tanungin ng media kung anong meron siya na walang makakatunggali sa inaasam niyang posisyon, sinabi ang track record na sa 12 taon bilang senador na unang ipinasok ang politika na luklok noong 2013 at elected 2019, siya ay kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, Futures Thinking. So may laban. Samantalang nasa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation ang babaeng nasangkot sa tinaguriang textbook scam noong 1999 na nagkunwari umanong patay na kung kaya nakalusot ang kaso. So parang nagkunyari umanong patay na kaya't nakalusot ito sa kaso. Yan ay nakarang mahuli ng NBI agent ng suspect na si Mary Ann Maslog alias Jessica Francisco dahil sa kanilang paglabag sa falsification of public document at anti-alias law. Nabisto si Maslog ng NBI nang lumapit ito sa ahensya at nagpakilalang isang Jessica Francisco at hiniling na maimbestigahan ang isang dating opisyal ng pamahalaan. Gayon din, wala namang verify na impormasyon ang NBI sa sinabi ng babae kaya't sila ay nagduda sa pagkatao nito. Dito lumitaw na ang babaeng si Jessica Francisco at si Mary Ann Maslog na may kaso noong 1999 kaugnay sa 200 million pesos textbook contract ay iisang tao. Batay na rin sa kanilang fingerprints.
Samantala, sinabi ni Atty. Louie Bernard Aquino, abogado ni Maslog, na hindi totoo na nagtago ang kanilang kliyente. Sa katunayan, aniya ay nagnegosyo ito ng maayos. Nagtaka rin ang kampo ni Maslog sa arrest warrant dahil sa photocopy lamang naman umano ang nagsilbi sa kanya. Okay. Tayo muna'y kumuha ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Yes, Ma'am Pe. Sama ba tayo? Sasama ba tayo? Dahil bukas, magkasamang magpapile ng kanilang Certificate of Candidacy sina re-electionist Manila Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Bukas yan, October 3, 2024, araw ng Huwebes sa SM Cinema 12 sa SM Manila. Ito ay upang ipagpatuloy ang mabuti at tapat na pamamahala na nakasentro sa paghatid ng pangunahing serbisyo sa mga senior citizens. Samantala, binasag nga na ni Lacuna ang matagal niyang pananahimik sa kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman sa plano ng natalong presidensyabol at dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Nakalabani siya sa pagka-alkalde ng Luzon. Inamin ni Lacuna, definitely, I feel betrayed. Nasa pakaramdam niya raw para sa mga traidor. Sinabi ni Lacuna sa isang panayam sa 1PH, sa totoo lang, yung huling pag-uusap nila ni Moreno, nitong unang bahagi ng Agosto kung saan sinabi ni Moreno ang plano nitong pagtakbo bilang alkalde ng Maynila. Yung kay Lacuna, maikli lamang ang kanilang naging pag-uusap. Dahil nabanggit ni Moreno na binabalak nitong tumakbo ulit ng mayor. At naigsi lang ang pag-uusap nila at sinasabi nga, pakiramdam niya para siyang mga traidor. Dahil nung siya naman ay namaalam at tumakbong presidente, very clear naman daw sa kanilang partido na kapag hindi sinuwerte itong si Moreno, ay magre-retiro na daw ito. At sa maraming okasyon na magkakasama sila, laging sinasabi nito, assuring everyone na he's already retired from politics and di kami magiging magkalaban kahit kailan. Sabi ni Lacuna, idinagdag pa ni Lacuna na very clear talaga yun. In fact, bago siya, si Moreno, umalis ng Maynila, pinagbalinan pa sila ni Vice Mayor Serbo. Klaro ang sinabi, no? Na nila sa kanila ni Vice Mayor Serbo na magre-retire na siya. As in fact, nabanggit din niya, you will venture into teaching. At alam naman nila na magbabalik na ito sa showbiz. Nang tanungin naman, kung tinanong niya si Moreno na i-reconsider na lang, huwag nang tumuloy sa kanyang balak na pagtakbo sa bilang alkalde, tumugon si Lacuna na dapat lang kasi yun naman talaga yung napag-usapan. Lagi nang binabanggit sa lahat na kahit anong event o mga kasama nila, sinasabi nito na ilang beses sa harap ng lahat ng kapartido nila, sinasabi niya kapag may malaki yan silang kausap na mga barangay official, kahit sa ordinaryong tao, lagi niya sinasabi, lagi niya ina-assure yung partido na wala pong mangyayaring ganyan. Ibig sabihin yung paglaban ni Isko sa kanya, no? Kapasin-pasin din, Mampe, sa 6 na incumbent congressman ng Maynila, 5 na natili kina Lacuna at Serbo. Kinabibilangan nila Congressman Roland Valeriano, Congressman Joel Chua, Congressman Edward Maceda, Congressman Erwin Cheng at Congressman Benny Abante. Lahat ito ay naghahangad ng re-eleksyon maliban kay Maceda, kung saan ang kanyang may bahay na si Dr. Giselle nahalili sa kanya dahil naabot na nito ang kanyang 3-term limit. Ang comeback naman, pagbabalik ni Congressman na si Manny Lopez, samantala ito'y tatakbo naman sa ilalim din ng partido ni Lacuna at Serbo, nasa District 1, na mayroon din malakas na suporta at majority members ng Manila City Council. Lahat daw ng ito ay tatakbo sa ilalim na ruling party sa Maynila na Asenso Manileño, na tumulong din kay Moreno na maging Vice Mayor, at naging gabay sa party founder at patriarch
na dating Vice Mayor Danny Lacuna at ama ni Hani Lacuna. No? Nang matalo si Moreno sa presidential election noong 2022, ang Asenso Manileño naman ay namayani sa Maynila kung saan lahat ng elected local post mula sa mayor, vice mayor, 6 congressman at 36 na konsyal ay napanalunan lahat nila. Kaya mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Juna Soros nagbabalita sa Balitang Halian, Kakampi Online. Ma'am Pe, thank you very much. Yes. Baka mamaya makausap natin sila, no? Sa mga susunod. Pinipilit natin na makakuha ng mga ma-interview natin. Medyo abale, lalo na rito sa busy ngayon nangyayari sa Maynila, bakbakan dito. Oo nga. Sino-sino pa talaga ang kahabol? Bukod dito kay Mayora, sino pa? Sa Maynila, sino-sino kalaban nila Mayora? Ang makakalaban, Mayora nila una si Isko. Tapos si Sam Versosa, isang matibay din to, matindi rin to, gumagastos. Nagbebenta to ng 10 sports car, nagpapatayo ng mga dialysis center, liver center, at kung ano pa. Hindi pa hindi pa nakaposisyon. Dahil ito may pagka maraming pera, bilyonaryo, nandun ka agad yung kanyang pagbibigay, hindi pera, no? Ang binibigay nito pangkabuhayan, showcase. Pinipilit na natin makakuha tayo ng isang malapit dito kay Sam Versosa para makapanood natin, pero sobrang busy. Dahil iba rin mga radio, TV, ang nag-interview rito. Biniba ko ito, mas ito yung mga pinopokus ng mga television, ng mga network. Ito mga interview. No, ito mabigat ng kalaban. Tapos itong si Sinay Duncan, tapos itong si si Sai, tapos si Mara Tamundong. Matagal na din yan. Anim yung maglalaban. Dami. Apat ang nakikita ko, 4 lang o 3 lang talaga magpupukpukan. Sige, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Pe. Mula sa dito sa lungsod ng Maynila, ito si Gina Suresh, nag-uulat sa Kakampi Online.
Madam Amy Marcos. Bongga. Tayo kay Ma'am Amy Marcos. Ayan. Grabe medyo. Na narito para tangkilikin at suportahan ako. Malaki ang aking pagmamahal sa kanilang lahat. Maraming salamat sa pagdayo ninyo. Magpa-filing pa lang, ganito na kadaming tao, kaya tuwan-tuwa po ako. Higit sa lahat, sinamahan ako ng nanay ko na 95 years old lang naman. At siya yung tunay na politiko sa aming pamilya. Kaya andyan, nakaangkla lahat, pati yung aking mga mayor ng Ilocos Norte, Ibig Manalo. Talaga naman, ang dala ng nanay ko ay yung kanyang swerte. Kaya tuwan-tuwa po kami. Nanggaling kami sa simbahan na pinupuntahan ko nung bata kasi pinangalan sa lola ko dyan sa Our Lady of Remedy, Virgen de los Remedios. Kaya nanggaling po kami, matapos yun, humingi kami ng blessing sa Apopadi. Tapos pumasok na dito sa Manila Hotel, nag-rehistro po ako at nag-file po ako sa ilalim ng Partido Nacionalista pagkat yan naman ang aking partido mulat sa poll. Hindi naman ako nag-resign at ang akin na lamang ay hindi kumampi sa anumang alyansa. Ang problema kasi kapag nagkaroon ng halala, nagkakaroon ng linya, nagkakaroon ng guhit sa lupa. Kung hindi ka tatawid, hindi maaari talaga dahil nagkakalaban-laban lahat. Alam naman natin yan. 5 yung partido sa isang pangkat, meron 3, 2 partido sa kabila. Mahihirapan ako sa ganoon dahil gusto ko, kausap ko lahat. Ang sinasabi, matapang raw ako, sabihin na ngang mataray, okay lang. Pero hindi po ako pala away. Gusto ko talaga na nag-uusap-usap lahat ng kaibigan ko, lahat ng malapit ko sa buhay, higit sa lahat. Gusto ko na pupuntahan, nakakausap, at na pagsisilbihan ng lahat. Kaya para sa akin napakahalaga na talagang makausap ang bawat isa, bukas sa lahat ng sektor, malaya at matatag, upang ang kakampihan ko lamang ay ang sambayan ng Pilipino. Then, clarification lang po. Yung pagkalas po ninyo sa alyansa, ayon sa Para Pilipinas, may basbas po ba yun ng nasyonalista? Hindi. Walang basbas, pero wala namang pagalit. So, okay lang kasi independent kung desisyon yun at mananatili pa rin kaming Tres Maria sa nasyonalista, si Camille at si Pia kasama ko. 3 pa rin kaming babae sa nasyonalista, pero hindi ko pa alam kung kailan ako sasama. Ako sa palagay ko, iikot na lang ako kung paano, kung kumbidahin ako ng lokal, sasama po ako. At sa lahat ng mga kaibigan, sana hindi kayo magbago. Ma'am, after po ba nyo mag-resign dito sa Alyansa Bago Pilipinas, nagkausap po ba kayo ni Pangulong Marcos? Hindi pa kami nag-uusap eh. Yun na nga yung tinasabi ng nanay ko. Ang nangyari kami andito at nagsabi naman siya na suportado pa rin ako. Kaya nagpapasalamat ulit. When you said, ma'am, na mananatili po kayong Tres Maria, does that mean to say na may pag-uusap na tayo with you? Hindi ko pa nakakausap si Senator Pia, pero kami ni Camille, mananatili kaming nationalista. Si Senator Pia, ganun din naman. Oo.
Ang para sa akin lang, para hindi malagay sa alanganin ang ating Pangulo at Okay, nako, ang sarap-sarap talaga, no? Sobrang busy hanggang 1 to 8 po yan, October 1st hanggang 8 po ang filing ng mga COC. At syempre, kita nyo naman, bonggacious kaagad, ano? Di ba? Sige. At tingnan natin ang susunod. Ano nga ba ang papakita mo, RB? Ang art. Ayun, yan ang ating kabuuan. Kabuuan ng ating mga balita. Pero wag po kayo, mag-antabay po kayo maya-maya lamang para sa ating mga trabaho patrol after this. Dahil marami po. Okay, muli po, itong inyong lingkod, Fenny Codemus, nagpapaalam po kami sa inyo lahat. At syempre, masarap na pananghalian po ang para sa inyo. Maraming salamat! Ano nga ba